Anyway, nakikita ko sa picture mo, last na, Mr. Chair. Mahilig din kay Cirilo, no? Si DE nakapatek pilit. Yes, Your Honor. Kayo po, may patek din kayo. Meron po, Your Honor. RM, meron kayo. RM. Your Honor, to be honest, Huwag nyo na ginagamit yung to be honest. hindi po. Madam Yusek, napakalaki ng responsibilidad mo kung pag-uusapan, paglilista, pagsasaayos, pagmamanis ng mga project. Kaya wag mong isisisi lahat kay Secretary Bonoan sapagkat ikaw ang nandito. At babalikan kita, itong ipinangako niyong PCMA hanggang ngayon ay hindi namin natatanggap, hindi nyo na-install. Huwag ninyong gagamitin katwiran na kailangan meron kaming direct server o kaya kailangan mag-subscribe kami sa satellite. Hindi ko maintindihan yon because ang inyong project engineers, meron silang username, meron silang password. Bakit sila nagagamit nila using the internet? Sila ba merong lahat ay Paano kayo magsasabi ng real time ngayon? Kayo pala hindi nakasubscribe sa satellite. Jesus lang po, sinabihan ko po siya na hindi po tayo dapat ganyan po sa ating pamumuhay. Yun lang po, Your Honor. Engineer Bryce, totoo ba na meron kang Ferrari? Wala po, Your Honor. At yung sinasabi pong Ferrari, actually nakita ko rin po yun sa opisina. Sobrang ganda nga po, pinicturan ko po yun eh. Kanino kaya yon? Upon checking kasi alam ko na rin po ako na baka matanong niyo po. Bukal po ng Bulacan si Honorable Willie Villarica po. Hindi. Anyway, nakikita kasi ba picture mo, last na, Mr. Chair. Mahilig din kay Cirilo, no? Si DE nakapatek pilit. Yes, Your Honor. Kayo po, may patek din kayo. Meron po, Your Honor. RM, meron kayo. RM. Your Honor, to be honest, Huwag nyo na ginagamit yung to be honest. hindi po. Meron po ako pero hindi, lang po, yung copy lang po. Ha? Copy. Ano ba yung RM? Richard Mill po. Kala ko rin na magnanakaw eh. Ms. Sally Santos, tinatanong ni Senator JB, merong pampamilya, merong pang-sports. Tama. Yung pampamilya, ito yung merong nagawa talaga sa project. Yes yung pang-sports, ito'y nawala. Yes po, Your Ngayon, Honor. yung sa pampamilya, kung ito ay in-house, sa mga tweet, Engineer Alcantara, Engineer Bryce, ang ginagamit nyo, tao ng gobyerno, equipment ng gobyerno. Di ba? Kayo ang nagko-construct eh. Wala kayong sariling kumpanya, kaya ang ginagamit nyong equipment, mga tao ng gobyerno. Hindi ba? Your Honor, if I may po. Gaya po ng Si Bryce muna, hindi ba? In-house eh. Wala naman kayo talagang construction company, wala naman kayong tao, wala naman kayong equipment. So tao ng gobyerno, equipment ng gobyerno ang ginagamit nyo. Tama. Your Honor, hindi po ako gumagawa ng project. Ano yung in-house? Kanina lang sinasabi. Kagaya po nung nasabi ko po, pag po si SYMS nagdala po ng pera kay DE po, sa akin lang po nilalagay dahil po nasa taas yung kwarto ko, wala pong pumupunta doon. Hindi ba? May sasabihin ka? Gusto ko pong Your Honor, Pero yung sinasabi mo kaninang argumento mo, pirma ka lang ng pirma. Yes ang po. mga tao mo lang gumagawa. Yes po, Your Honor. Sinong maniniwala sa iyo na ganun? Ikaw ang district engineer. Ibig mo sabihin, hindi mo man lang naisip sa kadulo-dulo ng isip mo na dapat paminsan-minsan tinitingnan mo yung project? Your Honor, Pirma ka lang ng pirma? May mga actually Hindi, po. tinatanong kita, maniniwala ba kami na ang isang katulad mo na responsableng opisyal ng gobyerno, papirma-pirma ka lang? Hindi mo man lang tiningnan ni minsan? Sige nga, paano mo mapapaniwala na ang gawain ng isang responsable, kung talaga responsable kang district engineer, hanggang dun lang? Bakit kinuha ka pa ng DPWH kung ganun lang pala? Hanggang dun lang pala ang kaya mong gawin. Your Honor, every Monday po, tinatanong ko po ang section chief
Hindi nga tanong ang gagawin mo, titingnan mo rin para sa ganon ay matukoy mo kung talagang may nangyayari sa project. Ngayon ang katwiran mo eh. Ay pinamahala ko po sa lahat ng mga tao ko eh. Sino kaya? Sinong tao ang maniniwala sa ganong klaseng pangatwiran? Yung sagutin mo. Your Honor, yun po kasi yung protocol po ng mga sistema po. sa Yun ba yung pagpipilian. protocol, Yusek Kati? Opo. Yun ba? Sorry, Your Honor, I am not involved in the operations. I guess the regional director. Tinatanong ko protocol, wala ba kayong guideline? Ang dami ninyo department order. Yun lamang quality control, yung QUA ninyo. Maliwanag na maliwanag. Yung QUA nandun sa inyong central office. Yun ay hindi makakawala sa responsibility. Titingnan nyo, susuyurin ninyo, hihimayin nyo yung project. Kaya tinatanong ko, yun ba yung protocol? Tapos sasagutin mo hindi ka kasali rito? Yun ba yung protocol? Yes, Your Honor. Yun ang protocol na hindi siya tumitingin? Kailangan, Sabi niya kanina, pinamahala niya sa mga tao niya, basta siya nandun lang pirma ng pirma. Is that the protocol? Hindi po, Your Honor. Ha? Hindi po, Your Honor. O yun. Salamat. Mr. Chair? Meron kang itatanong? Meron na lang po tayo kasing halos sa isang oras, kaya maximize natin. Nandito si Yusek Kati Yeah, kasi. Mr. Chair, just to continue yung mga tanong ni Senator JB. Tinitignan ko ho kasi news reports. May lumabas na news report on August 20 sa Privilege Pitching Center, Lacson, ang contractor Wawaw Builders, ang amount 77 million, construction of riverbank protection in Malolos City. Another news report lumabas rin, galing rin kay Senator Lacson. Wawaw Builders ulit ang gumawa, 77 million, riverbank protection structure in Barangay Iba, Hagonoy. Another news report, Wawaw Builders ulit, August 20, 77 million sa Hagonoy ulit. And then meron another news report, September 4, Wawaw Builders, 96 million sa Plaridel, Bulacan. Lahat ho to ay ghost projects according to Senator Lacson. No? Ito yung galing sa kanyang privilege speech. Have this been verified to The be last ghost pala, projects? sorry, on September 4, ito po yung inspection ni Secretary Vince Dizon sa flood control project in Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. No? So, in case Secretary Dizon is validated, he personally went there. So, Mr. Arevalo, on record kayo po ang nakapangalan dito. At nabanggit ng ating Pangulo yung economic sabotage. So in other words, pag kayo nasampahan ng economic sabotage, kulong kayo kagad, walang bail yan. Kasi kayo ang on record na gumawa ng ghost project. Ngayon ang tanong ko sa inyo, itong mga ghost project na ito, obviously ghost kasi nabayaran ho kayo. Natanggap nyo ba yung pera na nakuha ninyo? Ito po yung mga project na yun nasa sa pilitan pong hiniram sa amin, Your Honor. Ito lang pong ang mga bayad ay pumasok lang po sa account namin. Tapos po, agad din pong itinatransfer sa account ni Sally. Parang dumadaan lang po. Sa katunayan po yung passbook ko po ay hawak nila. So yung passbook hawak ni Sally? Yes po, Your Honor. So ibig sabihin, pumapasok sa account nyo, lumalabas ng hindi nyo alam. Ang sinasabi lang po, Your Honor, natawag na lang po na i-confirm na lang po. Kaya, Mr. Arevalo, kung di kayo magsasabi ng totoo at isasabi nyo ang lahat, kayo makukulong dito. Non-bailable yan. Nagsasabi po Your Honor, totoo, Your Honor. So ngayon, ano po ang nakukuha nyong kapalit? May naiiwan po ng konting, may porsyento po. Ilang porsyento? 2.8%, Your Honor. 2.8% sa paghiram ng inyong lisensya. Ang pagkakasabi po nila ay para daw po sa buwis. Para ano? Sa buwis daw po. Para sa buwis. Opo, Your Honor. So dumadaan yung pera sa inyo, pero lumalabas din po agad, Your Honor, papunta sa account ni Sally. pero kayo na nanalo sa bidding. Yun nga po, Diba? Your Honor, wala po kayong magawa dahil sa takot, Your Honor, na
ano po na baka kami po ay We built our band's website with Hostinger AI website builder. This is our electronic press kit. This is what shows people who we are. It's our personality. All of our merch that we have on our website, the hat logo, the stickers, the t-shirt, is all things that I just drew. Just had fun drawing. Thanks to Hostinger, we can actually sell them on our website. What's cool is that we get to just like keep building it, and it's super easy to like change things around if like we get a new idea and want to slap a different background on it to give it a new personality. It's so easy, it's so fun. It's wicked simple to upload content and add new images, and it's all drag and drop. It's so easy. It's like bam. I've got a gas can and it's full of fuel, made from all the secrets you bury beneath us. How I feel like a fool. Sino gumawa ho nitong project sa Baliwag, Bulacan? Actually po, ang gumawa po ng project ko sa Baliwag si Engineer Bryce Erickson Hernandez at saka po si JP Mendoza. So in other words, Kanila po yun. yung Ghost Project sa Baliwag, Bulacan, ang gumawa ay si Engineer Bryce Saka at po si si JP Mendoza. Po. Engineer JP Mendoza. Yes, Your Honor. At- Problema, ano, Mr. Chair? Yeah, go Mukhang hindi nga ginawa. Hindi ginawa. Pero Cumulekta lang. Pero Mr. Chair, Nabayaran, pero nabayaran. mukhang hindi ginekta. Mr. Chair, thank you. Nabayaran. Kasi yan ang Ghost Project eh. Di ba? Wala pero nabayaran. Senator Win, baka pwedeng pasagutin natin si JP Mendoza kung talaga sila bang gumawa at saka si Bryce. Kayo ba talagang gumawa? For that, Mr. Chair, Miss Sally, yung pera na binayad, pumasok sa account niyo, di ba? Yes, Your Honor. Saan pumunta yon? Dinala ko po kay Engineer Bryce Erickson Hernandez yung halaga ng siningil po nila. So kayo mismo nagbigay. Yes po, Your Honor. Kanino niyo binigay? Sa kanila po. Sa Eh, kanya ikaw, po, opisina. ikaw magkano ang sayo? Yan. 3% lang po, Your Honor. So 3% ka, mataas ka pa kay Mr. Arevalo, 2.8% lang siya. So katapos-tapusan siya pala yung makukulong, siya pa yung pinakakonti ang nakuha, ganun ba? Oo, ganun na ho, Mr. Chair. Ganun na. So magkano binigay niyo, Miss Sally, kay Bryce saka kay Mendoza? Actually po, Your Honor, ang madalas kong bigyan ng pera dyan, dali sa opisina niya, kay Engineer Bryce Erickson Hernandez. Sa rami po ng flood control na ibinid nila, lahat po na yung pinakolekta po nila. Kasi po, sila na po gumagawa ng SWA. SWA, nagpapapirma po sa project inspector, sila na po lahat yon. Hanggang sa sasabihin na lang nila po, pumasok sa account ko. Dikato ho talaga Yes, Your Honor. ang gumagawa nito kasi sila rin ang tumatanggap ng project para ma-process yung payment at ibinigay nyo personally sa kanya. Yes, Your Honor. Dito rin kay Mendoza, binigay nyo personally. Actually, po, madalas ko pong bigyan ay si Engineer Bryce Erickson Hernandez. Yeah, Mr. Chair. Kay Bryce, Engineer Bryce, apelido mo Bryce? Hernandez po, Hernandez. Your Honor. Yeah. Yung natanggap mo yung pera galing kay Sally, sinarili mo na lang yun? Wala ka na ibang binigyan? Your Honor, alam po ni Sally yun, binababa niya lang po sa opisina ko yung mga pera, nakakahon po yun, nakasarado po yun. So, sinong binibigyan mo? Actually, hindi ko po binibigay, kinukuha po ni Alcantara sa office ko yun. Ito, Di Alcantara, ganito ha, lumalabas ngayon na parang pinapalabas ninyo na you are the least guilty. At ito mga tauhan mo ang most guilty. When in fact, ikaw ang district engineer. Yes, Walang mangyayari dyan sa distrito mo na hindi mo alam dapat. Because, ganito, you are the hope, head of procuring entity. Di ba? Yes, sir. Being the head of procuring entity as a DA, ikaw lang ang pwedeng magbigay ng papilis doon sa bangko para matransfer ang pera ng DPWH papunta kay Wawaw. At kay Wawaw papunta doon kay Santos. At pagdating kay Santos, na-ingkas niya, binibigay niya ang pera kay Bryce. Sabi naman ni Bryce, pagdating sa kanya, pinapasa niya sa iyo ang pera.
hindi ako maniwala na ikaw ang pipirma mo, buhay mo yan, nakataya sa pirma mo. Tapos, sabihin mo sa akin na yung pera na galing doon kay Bryce, hindi nakarating sa'yo? Your Honor, yes po. Kung papayagan niyo po ko, marami po magte-testify po na noong August 3, nung sila po minumura ko, bakit may mga ganyan. Andiyan po ang project engineer, ang mga hepe po, na umamin po sila na sila po ang may gawa niyan. At si JM Ramos po na nakadiskubre. Your Honor, inaamin ko po na may pagkukulang ako dahil ako po ang huling kumipirma. Pero may mga nakapirma po at sinasabi ko nga po, yung pagtitiwala ko po sa mga tao ko, yun po ang naging kasalanan ko nito, Your Honor. So, ibig mo sabihin, wala po akong wala ka talagang natanggap partisipasyon. Gaya nga po. Sandali lang. Opo. Wala ka talagang natanggap? Yes, Your Honor. It's your word against their word. Yes, Your Ikaw, Honor. may natanggap ka? Box lang po yun. Actually, hindi ko po talaga binuksan ko ano, pero alam po na pera ang laman nun. Pinakuha po So, yun sa pinasa mo office doon ko. sa kanya? Senator, Pinakuha niya yes. po. Nasa Dr. Mas. time ano na tayo kasi I think we need Thank to you, thank vacate the session hall in 15 minutes. Sayang naman kung nandito si Yusek Kati. Well, let us devote the remaining 15 to 20 minutes para hindi masayang ang kanyang we have established that already between Alcantara and Bryce and Santos and Mendoza and Arevalo. Maliwanag na maliwanag pa yan sa sikat ng araw po. Secretary Cabral, itong mga pinag-usapan nating insertions kanina sa flood control, kanino mapupunta yon? Alam mo ba kung kaninong probinsya at district mapupunta yon? Ma-determine po kung saan po mapupunta yung mga nasa GAA. You will be able to do that. You will be able to determine that. Kung saan pong engineering district. Yes, and you Yes will po. be able to submit to the committee Yes po. kung kanino napupunta yung mga insertions. Kanina Yes po binanggit na namin doon sa questioning kay DBM Secretary, 69 billion 2022, 126 billion 2023, 178 billion 2024, 137 billion 2025. So yan po sana maibigay nyo sa amin. Aling district, anong probinsya ang kinapuntahan nun? Yun ang aming gustong mangyari. Si former Secretary Bonoan, palagi niyang sinasabi that there should be a proportionate allocation of projects in the NEP. Pwede kang mag-cite ng isang example lang na nangyari yung talagang proportionate allocation ng mga projects sa NEP. Can you cite an example? Yun pong sa National Expenditure Program, meron pong pinagawa si Secretary Bonoan na parang allocable formula. Yun po, meron naman pong basis. And then, tinatanong ko yung actual na pangyayari na na-exercise ninyo yung proportionate allocation ng project. Kasi tingnan mo, Bulacan First District Engineering Office, ang inallocate ninyo 6 billion 80 million pesos. Bulacan Second District Engineering Office, 3.1 billion pesos. Third Bulacan District Engineering Office, 1.3 billion. Sa ibang mga distrito ba, ganito ang naibibigay ninyo? Halimbawa sa Tarlac, First District ng Tarlac, kung ano yung First District Engineering, hindi ko alam yung termino nyo. Ganito ba yung allocation? Napapanatilin yung proportionate? Your Honor, to be accurate about my answer, may I be allowed to check the records in the office? Because You will be given that opportunity Yes, Your kasi nga isasubmit mo sa amin. Yes po, Your Pero sa ngayon, tinitingnan ko lang kung kasi ito insertions na to eh. Because I will be asking you Yes, Your Honor. kung alam mo na kung sino-sinong mga tao ang lumapit na sa'yo kasi nung maging gaan na ito, natural lang napupunta sa'yo yung mga proponents kung sino-sino man yan para masiguro nila na madadownload sa kanilang lugar itong amounts na na-insert. Tama ba? Pag dating sa GAA, dinadownload naman po talaga automatic. Hindi na po kailangang mag-request kung sino man. Basta automatic po na dinadownload sa implementing office, Your Honor. Kung saan po nakalagay yung proyekto na nasa General Appropriations. So halimbawa, yung mga party list kasi, party list representatives, alam mo, kapag
Naging party list kasi ako, matagal na panahon eh. Ang party list representative, pag nabigyan po kayo ng 150 million, tuwan-tuwa na po eh. Kahit na yung constituency mo, nationwide. Nationwide ang constituency, pero nabigyan ka 150 million, ayos na po yun, tuwan-tuwa na po eh. Pero kanina po, sa presentation ni Representative Toby Chanco, yung Ako Bicol, 2-point-something billion. BHW, 2-point-something billion. Party list po yun. Meron po ba kayong record kung ilan po ang allocation ng Sagip party list? Alam po niyo yung Sagip, matagal ko pong party list yan. Your Honor, Mr. Chair, pagdating po ng General Appropriations Act, hindi po namin alam kung sino yung mga proponent ng mga lumabas sa General Appropriations Act, Your Honor. Ay, yung nga representative ng Ako Bicol, hindi mo kilala? Hindi po namin malalaman, Your Honor, kung Hindi sila, hindi mo kilala yung representative ng Ako Bicol? kilala po, Your Honor. Meron siyang 2-point-something billion ayon doon sa testimony ni Rep. Toby Chanco. Hindi po kami nabibigyan ng kopya ng proponent pag General Appropriations Act, Your Honor. Hindi At kayo ano? Hindi po kami nabibigyan ng proponent kung ano po yung sino pong nag-propose niyan during the bicameral, kung sino po yung proponent ng bawat proyekto. Kung saan lang po nakalugar yung proyekto, doon lang po bababa yung mga Bakit yung mga projects ng flood control, halimbawa, wala siyang wala siyang description as to type of flood control. Hindi man lang niya sinabing dike, revetment, floodgates. Nagiging masyado siyang generic Hindi man sinasabi kung anong river system ang involved. Walang length, walang station, walang specified na saan ba ang start, saan ang ending. Masyado siyang generic, masyado silang vague. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng napaplug kayo dahil dyan Kasi alam nyo, hindi pare-pareho po yung tinatawag na morphology ng mga rivers. Alam ko, dapat alam ninyo yun Ano po yung morphology? Yung width, yung depth, yung elevation, yung contour, yung discharge capacity, yung even carrying capacity ng isang river. Ibig nyo sabihin, pare-pareho yung characteristics ng mga river basins? Pero sa paglalagay po niyo, paglilista ninyo ng project, very generic. Doon po lumilitaw itong pangungurakot na nangyayari dito Kasi, kayo naman ang naglilista Kanina po, binanggit namin, noong panahon ni DBM Secretary, nakiusap sa inyo You have to be very strict in adhering to the specified limits and ceilings na pinrovide. Bakit po ninyo pinapalitan, Madam Yusek? Your Honor, Mr. Chair, the Secretary, former Secretary Bonon, has provided and has discussed this with the operations kung ano po yung mga threshold per PAPs po for program, activities, and projects. Di mas marunong pa kayo sa DBM Secretary. Kanina po, inana na po natin ito Fiscal year 2023, yung approved ceiling ng DBM, 75 billion. Ang ginawa po ninyo, pinalitan nyo ng 70 billion, tinanggalan nyo ng 5 billion. 2024, ang sabi ng DBM, ang ceiling, 96, ito po, flagship projects ito. Ito po yung foreign assisted projects. 97.7, 2024, ginawa nyo yung 70. Inalis nyo yung 27 billion. 2025, sabi ng DBM, ang ceiling, 66 billion, kaya nyo lang ginawang 70 dahil nag-complain nga ang Pangulo Siniro nyo kasi sa GAA ang lahat ng flagship projects ng Pangulo. Can you imagine that? Pati flagship projects ng Pangulo, siniro po ninyo, nasa record to Pero bumalik na naman kayo, 2026, sabi ng DBM, 167 ang ceiling, foreign assisted projects, ginawa nyo na namang 100, tinanggal nyo na naman ang 67 billion. Bakit ninyo ginagawa ito? I will reiterate, Your Honor, the threshold for PAPs or program activities and projects has always been discussed by Secretary Bonoan to the Undersecretary in charge and has considered the absorptive capacity. Hindi po ang department ang nag-zero dun sa foreign assisted po. It was the result of the General Appropriations Act. Yusek Kati,
narinig mo ang sinabi ni Secretary Pangandaman kanina. Kapag ka pinalitan ninyo yung ceilings na ibinanggit nila o nilagay nila sa NEP, magkakaroon ng negative effect eh. Nagge-generate meron siyang parang sinasabi na fees na babayaran. Bukod sa nai-slow down o kaya nag-i-incur ng cost overrun ng projects. Bukod pa dun sa nawawala yung tiwala sa atin ng ating mga bilateral and multilateral partners. Kanya-kanya sinulatan 2023 pa, sabi niya, please observe strict adherence to the ceilings na ginagawa namin. Pero kayo mismo, binabago ninyo eh. Kasi nga, tingnan mo itong nangyari. Itong operations, ito po kasama ng PAP ito. Operations, 2023. Itong ginawa mo ay inalisan mo ng 604 billion ang operation. Ito naman ang dinagdagan mo, 630. Kaya ang nadagdag sa operations is 25 billion pesos. Bakit mo siya dadagdagan pero babawasan mo yung FAP? Alam mo, ito yung pinaka-problema eh. Itong nakikita namin, itong pagdagdag mo ng operations by 25 billion, dito na pupunta doon sa sinasabi nating convergence eh. Ito yung conversion nyo. Meron kayong SSP, Special Support Program. Hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ito. Meron kayong SIPAG. Ito yung Sustainable Infrastructure Project Alleviating Gaps, kung ano man ang gusto niyo sabihin. Hindi ko alam kung anong na-alleviate ninyo. Ang maraming na-alleviate dito, mga bulsa ng mga kung sino-sino na ngayon ay nagtatapat na sa atin. Meron pa kayong 002. Outcome of Operations 001. Ito yung mga roads and bridges. 002, ito po yung flood control na napakarami. Alam po nyo, sa listahan namin na 60 na potential ghost projects, kalahati nun 002, flood control projects. Sa makatwid, merong direct correlation yung pagdadagdag mo sa operation at pagbawas do sa flagship projects. Malaking problema ito, Yusek. Kaya namin pinopoint out ito. You want to say something? Your Honor, maybe Secretary Bonoan can enlighten us on the threshold that he provides for example, for foreign assisted projects and other programs, activities, and projects of the department. Huwag ka mag-alala, patatawag namin siya. But kayo po yung unang rito, kasi kayo po yung USEC sa planning service. Kayo ang PPP at ngayon nasa inyo pa yung Highway Density Management 4. Madam Yusek, napakalaki ng responsibilidad mo kung pag-uusapan, paglilista, pagsasaayos, pagmamanage ng mga project. Kaya wag mong isisisi lahat kay Secretary Bonoan sapagkat ikaw ang nandito. At babalikan kita, itong ipinangako niyong PCMA hanggang ngayon ay hindi namin natatanggap, hindi nyo na-install. Huwag ninyong gagamitin katwiran na kailangan meron kaming direct server o kaya kailangan mag-subscribe kami sa satellite. Hindi ko maintindihan yon because ang inyong project engineers, meron silang username, meron silang password. Bakit sila nagagamit nila using the internet? Sila ba merong lahat ay Paano kayo magsasabi ng real time ngayon kayo pala hindi nakasubscribe sa satellite? Paano magkakaroon ng real time? Sabi ng inyong mga representatives, it is very costly. Kahit na very costly, kung yun ang kinakailangan para makita natin real time kung yung mga project na gagawa nyo, ba't hindi kayo gumastos? Gumagastos kayo sa ibang pamamaraan. Nasasalaula ang pera ng bayan, pero kayo ay inyong gumastos sa isang project na matutukoy natin real time. Hindi kami maniniwala na hindi nyo mai-install sa amin ngayon. Nangako ka eh. Sabi mo, dadalhin mo rito yung administrator ng PCMA. Wala na lang tayong time, Madam Secretary. Pati yung binigay mo na database sa Pangulo, yung MYPS doon mo ibinase, may mali doon sapagkat hindi PCMA ang binigay mo. Ang binigay mo, MYPS. I will substantiate that. Because later, kung meron pang pagkakataon na magkaroon pa ng susunod na pagdinig, ipakikita ko sa iyo yung discrepancy ng mga coordinates.
Kaya iminali mo rin yung sumbong sa Pangulo. Marami yon. So hanggang doon na muna sapagkat tayo po ay kailangang Mr. Chair. umalis dito ng No, Mr. Chair, I asked the permission